Guys, good morning sa ating lahat guys. Good morning. Ito guys, gagawa ko ng video ngayon guys. Nako guys, ipaalala ko lang guys, gagawa lang ko ng video para po ma-remind yung ating mga followers, subscribers, yan. Kasi guys, yung ano nga pala guys, tingnan ko lang yung date Ano bang date ngayon? June 27. Guys, anong video ngayon guys ay June 27, 2024. Ang kukwento ko sa inyo guys kagahapon kasi may nangyari rin ngayon. I-awareness ko lang kayo guys na malaman nyo na kapag pala guys na wala kayong pangalan dito sa Cebuana card nyo at nag-withdraw kayo sa mga bangko agay ng kasi guys isa lang sabi ko guys ang bangko na winidrawan ko ngayon kasi kagahapon kasi guys kukwento ko muna pala. Kagahapon kasi kasama ko si Jassy Trigueros na nagpasama ko na mag-withdraw sa RCBC Bank. Yan, nag-withdraw ako. Tapos guys, meron yata silang system na hindi yata gumana. Yung nag-withdraw ko, di lumabas yung pera, hindi rin lumabas yung card ko. Siguro mag-alas 4 na yun. Siguro wala na daw yung magbubukas ng machine, ng ATM. Pinabalik ako ng bukas. Ngayon nga guys, kaagaling ko lang ngayon doon sa RCBC Bank. Ito nangyari guys, pagpunta ko guys, pumunta yung manager, kinuha yung ATM ko sa machine nila at tinanong kung may pangalan. Ang pagkaisip ko, sisilip nila sa loob ng files ito kung may pangalan ako. Ang tinutukoy pala nila guys ay dito yung pangalan dito sa baba. Ngayon, ang ginawa ng manager ng RCBC Bank, ginupit. Pero nagpaalam naman siya sa akin guys, sabi niya, sir, di pwede ito sir kasi wala kayong pangalan dito. Pero guys, ang concern ko lang sana, kung sana ganon, sana nagtinanong na lang ang pin number ko kaysa pinunit. Di ba pinunit guys, gumamit ng gunting, ginunting yung tanso. Ginunting yung dito, yung tanso, dalawang gunting. Nagsabi naman sa kanya yung RCBC Bank ng manager na, sir, kailangan natin sir, gupitin to sir kasi walang pangalan Napauwa ako kasi walang ako experience Kasi ang experience ko ay yun lang kasi nag-withdraw naman tayo sa RCBC Bank. Hindi naman nagka-aberya. Ngayon lang ako nagka-aberya na gano'n na pinunit. Tapos pumunta ako sa Cebuana card. Kasi nga nag-request ako ng Cebuana card ko. Ito ATM kasi to guys. Guys, kung meron pala guys na ATM na Cebuana card, may banknet, lahat po ng bangko pwede nyo pong withdraw. Basta po may banknet na may kasama siyang banknet. Basta po kahit BDO, kung ano po man yan, Western Bank, basta po may banknet. Kasi sakop po to ng banknet guys, yung Cebuana card. Kung napapansin nyo guys, dalawa po yung Cebuana card ko. Ito po yung Cebuana ko nung una. Ilalagay ko na lang po dito sa screen, sa overlay. Tapos ito naman po, ang bago kong card, kakakuha ko lang po ngayon. Ang tinanong ko po sa security card, nagpa-request ako ng refreshment ng card. Sabi ko, pwede, pag-request pa ako ng card pa-duplicate. Sabi sa akin na gano'n, ano nangyari? Sabi ko, pinunit kasi yung Cebuana card ko ng manager sa bangko. Wala daw pangalan dito. Tapos ngayon, sabi sa akin ng security ng Cebuana, sabi, wala naman talagang pangalan yan. Sabi niya, wala rin pangalan daw dito. Pero ang required pa yata ni RCB Bank, pag wala kang pangalan at kinain yung card mo, asahan nyo na guys na hindi nyo na makukuha ng buo. Guguntingin. Ewan ko lang guys kung sa akin lang nangyari to or for what, siguro. Mayroon pa sabi, o baka rules talaga nila yon or sa akin lang first time na ako lang na nangyari ganito. Pero depende guys guys, ito guys i-remind ko lang po kasi dito basa-basa ang video ko i-remind ko lang po na itong video ko hindi po to intensyon para siraan ng RCBC Bank. Ito lang po, gusto ko lang po magbigay ng awareness sa mga may Cebuana card na pag nag-withdraw sila sa RCBC Bank, huwag nilang asahan na makukuha na ng buo, gugupitin. Kasi ayun yung naranasan ko Ngayon kakakuha ko lang ngayon ito guys. Nag-withdraw ako ng June 26, 2024. Agahapon lang yan, ng hapon. Pinabalik ako nag-withdraw kasi hapon na. Ngayon, kakapunta ko lang
Tapos nag-request ako ng ganito kasi nga hindi niya nakuha. At ito, pinasulat ko yung gwardiya. Sabi ko, ano bang issue? May nakalito ko. Ito guys, lagay ko na yun guys sa overlay. Kung nakikita nyo naman guys na kayo na magbasa. Guys, kung nakapasin nyo guys, diba? Iba yung ano ko. Pero guys, ulitin ko guys para maging awareness lang sa mga Kasibuanan natin dyan na merong bank account na Cebuana na kung mag-withdraw sila sa RCBC Bank, pag kinain, huwag nila kasana makukuha ng buo. Kasi ayun yung experience ko ngayon eh. Pero siguro sa mga video, siguro baka, hindi naman siguro ganun. Baka siguro guys, siguro may rule talaga sa RCBC Bank na pag walang pangalan, no claim. No, pero concern ko lang sana na siguro kung may ganun, sana dapat ipakita nila yung PIN number pag dinabuksan ng 3 beses, tsaka nila punitin. Kasi, totoo guys, abala guys eh. Kagaya niyan, kukuha ka ng card. Ngayon, imbis na mag-withdraw sana ako, 2 days ko pa magagamit to bago maka-withdraw. Ano ba, may bibilin sana ako. Sa akin naman guys, tinanggap ko na, pero sa akin naman, hindi naman okay. Parang hindi sa akin okay. Pero in-okay ko na natanggap ko yan. Itong video na to guys, ay awareness lang to guys ha. Uulitin ko po, hindi ko po intention na siraan ng RCBC Bank. Ito po ay vlog ko upang malaman ng mga Kasibuana ko na gano'n ang pwede mangyari sa kanila. Kasi pag walang pangalan dito, tinanong ko naman ang Cebuano, wala taga pangalan dito. Pero, ito ko sa inyo guys, kung mag-withdraw ko sa RCBC Bank, tanggapin nyo guys na pag di kinain tong card nyo, tanggapin nyo na guguntingin o kaya hindi ibibigay sa inyo. Ay sa akin kasi ginuntingin, nagpaalam naman pero ginunting. Nagising lang ako, sinabi ng gwardiya sa akin ng Cebuana Bank na, bakit bumay ka na igunting? Guys, para guys na hindi ako nag-fake news guys sa inyo. May record po ako dito, usapan namin ng gwardiya. Ilalagay ko na lang po dito. Sige guys, panoorin nyo muna. Ay guys, pakinggan nyo muna guys ang record namin. Salamat guys. Kasi sabi ng Cebuana, bakit pala ginunting? Nawalan ako ng tuloy ng isip, ginunting yung card. Sir, Dapat to pinaano yung pin muna. sir, ganito gawin yung sir, paliwanag yun sa Cebuana. Hindi nagbibigay si RCBC kapag ang card niyo po ay walang pangalan sa signature. Kasi di naman daw nilalagyan ng pangalan yun eh. Sabi kayo sa akin, bakit magkapa-reimbursement ka ng ng card? Sabi ko, ginunting eh kasi bawal daw ang pangalan eh. Kasi po sir, ganito, kaya ginunting yung na-capture yung ATM niyo dito sa ATM machine. Kapag ang card niyo po walang pangalan at sa signature, ang rules po ni... Saan ba yun nilalagay ang pangalan? Mismo sa card mismo dito. Kasi wala naman daw talagang yun. Yun po yung rules po sir. Ayun yung authorized nila? Yes po, yun po yung sir. Dapat may pangalan dito, kung kanino ang pangalan, tapos signature niyo po dito. Kapag ito walang pangalan, sa walang signature, ang batas po ng bangko po, sir, Bangko Sentral po, hindi binabalik po yung card sa may-ari po. Po, subject for... Kasi sabi kasi ng gwardiya, wala daw talagang ganyan dito. Hindi po. Ba't sa card kayo yung tanong? Mismo sa teller. Kasi meron din daw siyang ganito eh. Sir, ganito gawin nyo. Kung tayo doon sa teller po kamo, ma'am, na-capture po yung ATM ko sa ATM machine ng RCBC. Hindi, ang rules po ng bangko law. Lahat ba ng bangko ganyan? Yes po, sir. Lahat pong ganun po. Kasi mama ko wala na naman ganyan. Yun nga po, sir. Pero Walang dapat, paalam po. kung sakaling may ganyan pala, ino-authorize dapat lang siguro ng Sir, Cebuana. hindi ko talaga ibibalik sa inyo po yun. Kaya nga pinakita sa inyo kanina ni Mr. John, kasi nga, ang patakaran ni RCBC ka, ganito paliwanag ko doon sa guard ha. Oo. Sir, Naka-record kaya- naman ako eh. Oh. Kaya nga. Sir, sabihin mo doon, yung rules po ni BSP po sir, kapag ang ATM walang pangalan na naka-indicate dito at saka walang signature, hindi na po binabalik. Subject for destructive na yun, sir. Pinuputo na po yun. Ang alam ko, pag alam mo yung PIN. Hindi okay po. na. Ganun po, sir. Ma'am. Hindi siya ba makabidro? Makabidro ng 15 lang. Yun lang. So, dalawang pindot ako. Sige, tanongin ko Yun doon. na lang po, sir. Ano mo doon, sabihin mo doon sa teller ka mo, ma'am, na-capture po kasing ATM ko. Kaya sabi niya naman sa akin, Hindi po binabalik kasi ni Bangko po, sir. Sabi naman sa akin noon, Sino may sabi sa'yo? yung gwardiya sa Cebuana sabi, bakit hindi mo pina-open yung PIN kung talagang Hindi katibayan? na Kasi, authorize po yun, sir. Sabihin mo na lang doon. Yun naman, ipabalik naman yan sa iyo kasi account mo naman yun. Kung hindi, ang mayroon to, pinapakuha ko ng 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 affidavit eh. Oh, yun, sir. Usually, ganun po talaga. Hindi naman nawala eh. Oh, yun nga, sir. Na-captured po kasi dito, sir. Ano yan? The first time ko na nangyari kasi
Madalas dyan talaga umuwi. Opo sir, kasi ano sir, pag inabot ka ng fluctuation ng 5 minutes later. Guys, yung ano nga pala dahil naman na narinig nyo na yung record na pinag-usapan namin ng gwardiya ng RCBC Bank. At maniniwala na kayo guys pero uulitin ko guys hindi ko intensyon na sira ng RCBC Bank. Gusto ko lang pong i-remind sa mga Kasibuanan na hindi pwede na makain. Okay na kung lumabas, wala problema. Maka-withdraw naman kasi magnet tayo. Pero kung makain, hindi mo na makukuha ang card mo kasi wala dong pangalan dito. Kita niyo naman guys, lagay ko sa overlay yung pagkaibaan ng card ko ngayon, Oh. Ito yung mga resibo, Sige guys, maraming salamat guys. Salamat po.